The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus withdrew toward the sea with his disciples. A large number of people followed from Galilee and from Judea. Hearing what he was doing, a large number of people came to him also from Jerusalem, from Idumea, from beyond the Jordan, and from the neighborhood of Tyre and Sidon. He told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, so that they would not crush him. He had cured many, and as a result, those who had diseases were pressing upon him to touch him. And whenever unclean spirits saw him, they would fall down before him and shout, "You are the Son of God." He warned them sternly not to make him known. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Napakaganda po ng pagde-describe o pagsasalarawan ng ating Gospel writer na si Mark tungkol doon sa dami ng taong sumusunod o sumunod kay Jesus noong panahon na po na yon. At dinescribe din niya saan galing yung mga tao. Kung titingnan po natin sa mga pangalan ng lugar na ito, ng Jerusalem, ng Idumea, ito po ay sa south ng Israel, at yung Tyre and Sidon ay sa north naman. So kita niyo yung dami ng tao, north and south, at yung mga ibang karatig pang lugar, pumunta. Noon po hindi pa uso yung mga sasakyan. No? Kamelyo po o camel ang gamit nila, o iba naglalakad. Pupuntahan si Jesus, ang daming tao. Ito po ay mga, kung titingnan natin, yung composition niya ay mga Hudyo at mga Jews and pagans. Mga Jews and pagans. Pag sinabi mga Hudyo, ito yung mga sumusunod sa mga religious rites. No? Yung mga pagano, ito yung medyo wala, no? Nagmix. Ano nangyari? Sapagkat mabilis ang balita noon. No? Mas mabilis pa sa internet. No? Ang balita na may reason bakit sila nagpunta. No? May reasons. Dalawa yon. Kaya sa dami ng tao, bago ko puntahan yun, reasons na yun, sa dami ng tao, si Jesus na mismo ang humiling na sumakay na sa bangka sapagkat malapit sa dagat yung lugar, base sa description ng ating ebanghelyo, nag-request si Jesus na doon sa umupo at magsalita. Bakit? Kasi nga, malapit sa dagat, malawak ang lugar, doon maraming taong pwedeng makapunta. At ang mga tao gustong hawakan si Jesus. Gusto siyang kahit malang makalapit sa kanya ang mga tao. Siyempre, si Jesus, kukuyugin siya doon. No? Lahat ng tao lumapit sa kanya. Kaya nag-request siya malapit doon sa bangka para na sa ganon, hindi naman siya kuyugin. So maganda yung description ng ating ebanghelyo kay Mark base sa dami ng taong sumunod sa kanya. Pero may dalawang reasons kasi bakit sa sinundan. At ito yung word of mouth ng mga tao. Kaya sila pumunta. Una, ang ating Panginoon po ay nakakapagpaglayas ng demonyo. No? Spiritually. No? Alis sila. Kaya nga sabi dito, lumuluhod yung may mga nasapian at umaalis ang mga masamang espiritu sa kanila. Spiritual. Pangalawa, ang Panginoon po ay nakakapagbagaling in terms of our physical. No? Meron nga, di ba, may mga lumapit kay Jesus, mga may sakit na leprosy o yung ketong. Pinagaling ng ating Panginoon. No? May mga sakit, pinagaling ng Panginoon.
Yung mga may physical disabilities, ganun din. Hindi makakita, biglang nakakita. Hindi makapagsalita, nakapagsalita. Yung kahapon yung gospel, yung wither hand, hindi nakakagalaw yung kamay, nakapag-stretch. Yung mga matagal na tinulungan, di ba? Nung kanilang mga kaibigan, dahil matagal na hindi makalakad, di makatayo, binutas pa nga yung bubong at inilapit kay Jesus. Nakalakad. Kasabay din ng physical healing yung emotional. 'Di ba? Minsan kasi pag nagkakasakit tayo, dalang-dala din tayo ng emosyon natin. Lalo noon nung pag may sakit kang ketong, lumalayo ang mga tao na baka mahawa sila. At may effect din sa kanila yon pagdating sa spiritual. Di sila pwedeng pumasok sa simbahan. Di sila pwedeng mag-offer ng mga sacrifices. Kaya lumalayo sila. So ang taong may sakit noon, may sakit ka na nga, lumalayo pa yung mga tao sa'yo. Di ba? Ganun po. Kaya tayo, kung meron man tayo mga dinadalang sakit, iniindang masakit na mga pakiramdam, huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magdasal sa Diyos. Ganon din, alam nyo, dito nga po sa Manawag, ang daming tao kahit hindi ko ma-describe, no? Maraming pong tao talaga. Mula nung bare months hanggang December, hanggang ngayong January, kahit alangang araw. No? Marami na rin silang mga dahilan. No? Noon nakala ko nagsisimba lang yung mga tao, nagpapasalamat, tapos nagpapabless ng kanilang mga rosaries and other religious articles. No? Yung iba naman talagang nagdarasal, humihiling na sila gumaling sa kanilang mga sakit. Kaya yung iba, pag nakapunta dito, tutuloy sila ngayon sa online. Ayan ngayon, mga naka-online, marami po ngayon. No? Libo din yun, mga naka-online ngayon. No? At hindi lang yun, nadagdagan pa. Yung mga magbo-board exam, lumalapit na rin dito. No? At yung mga nagpapabless ng mga sasakyan, mga motor, ang dami nilang reason bakit sila pumupunta dito. No? Ako nga, may experience din ako dito. Ito po yung first assignment ko after my ordination noong 2022. For a year, more than a year, nagsuffer din ako doon sa aking tuhod. No? Hindi ako makaakyat sa hagdan. Pero nakakapaglakad po ako. Hindi lang ako makaakyat. Ngayon, hindi naman ako makapagpa-check up noon, makapunta sa ospital. Kasi, di ba pandemic pa noon, no? May COVID pa that time. So sabi na ko, wag ka muna pumunta sa ospital, ganyan, mahawa ka. So hindi ako nagpa-check up. For more than a year, hindi ako nagpa-check. No? So nung ordination namin, natatakot ako, baka hindi ako makalakad. Kasi nga yung tuhod ko, hindi ako makaakyat ng hagdan. Masakit. No? And then eventually, binigyan po ako ng first assignment dito sa Our Lady of Manawag, dito sa konbento ng Manawag, sa Pangasinan. So, na-experience ko, no? Kasi na-assign ako ng deacon sa may University of Santo Tomas, sa parish doon. Ang tataas din doon, kaya elevator lang ako. Pag umakyat talaga, mahirap. Kaya nung pumunta ako dito sa Manawag, na-assign ako, nagulat ako nung naglilipat ako ng gamit. Kasi nasa second floor po ako, binigyan ng kwarto. Bigyan na lang din akong nakaakyat. No, hindi ko alam, bigla na lang. Sabi ko, teka, alam ko may masakit ang tuhod ko. And then, after nun, wala na. Hindi ko na naka-experience yung pain. No? Bukod sa nagdadasal din po ako, no? Pero after nun, hindi na rin po ako nagpa-check up. So sabi ko, matagal ko na naikwento ito, no? A year ago pa, noong 2022 pa. August, September, nung na-assign po ako, yun po ang aking kwento. Sabi ko tuloy sa sarili ko, this is a healing place.
na siguro marami ring taong nagpupunta. Kaya tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa mga nandito ngayon, no, patuloy tayong magdasal. Naniniwala ako, kahit yung mga nasa online, naniniwala ako, yung dasal natin sa ating mahal na ina ng manawag kay Apo Bakit, pinakikinggan niya lahat yan. At lahat ng pinakikinggan niya, idinadasal yun sa kanyang anak na si Jesus. No? Kaya't sana, ngayong panahon ng Jubilee Year, patuloy tayong maging hopeful. No? Dahil tayo mga pilgrims of hope na patuloy tayong umaasa sa Panginoon. Amen.